Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Ang oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-25 sa buwan ng Abril, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, James. At sa ngayon, simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. 3 opisyal ang magsisilbing bantay ng bansa sa pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Vatican. Ang mga ito ay sina Executive Secretary Lucas Versamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza na nagtungo sa Vatican City upang makiisa sa funeral rites ng Roman Pontiff. Hataw Balita ngayon. Mariing nanindigan si Vice President Sara Duterte na maipapanalo ng kanyang mga abogado ang impeachment case na inihain laban sa kanya ng Kamara. Hindi na rin niya pinagtutuunan ng pansin ang mga pasaring sa kanya ng ilang kongresista kaugnay dito. Ayon sa pangalawang Pangulo, ayaw niyang magpaliwanag sa House of Representatives at tumanggi na rin itong sagutin ang mga batiko sa kanya ng tingog party list na hawak umano ni Speaker Martin Romualdez. Wala namang pahayag si Speaker Romualdez kaugnay ng issue. Unang-una, ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag, lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives. Dahil, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Hataw Balita ngayon. Nangako si Attorney Nicholas Kaufman na gagawin ito ang lahat upang mapauwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Kaufman, batid ng dating Pangulo na marami sa kanyang mga taga-suporta ang umaasa na makakalaya na ito. Tiniyak rin ito na walang natatanggap na political pressure mula sa Philippine government o foreign entity ang legal team ni dating Pangulong Duterte para ikompromiso ang pagkamit nito ng patas na paglilitis. I don't know what done deal they're talking about. As far as I'm concerned, I'm going to do everything possible to get him back to the Philippines as soon as possible. What I believe was inappropriate was the failure by the Philippines government to afford the former president his due rights under Philippines law and under the Philippines Constitution. Hataw Balita ngayon. Ipinahayag ng palasyo na walang kinalaman sa pagbaba ng approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga lugar sa Visayas. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bago pa man lumabas ang resulta ng survey ay nagpupulong na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung papaano may sasakatuparan ng campaign promise na ito ng Pangulo. May buwelta rin si Yusek Castro sa pagdududa ni Vice President Sara Duterte sa kalidad ng bigas na ibebenta sa murang halaga. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin.
Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Hataw Balita ngayon. Ikinababahala ng ilang grupo ng magsasaka ang implikasyon ng pagbebenta ng pamahalaan ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon kay Federation for Free Farmers President Leonardo Montemayor, inaalala nila na baka lumhang maapektuhan nito ang mga magsasaka. Paliwanag ni Montemayor, malaki-laking budget ang kakailanganin sa pag-subsidize para maipatupad ang 20 pesos per kilo na bigas. Lalo pa kung plano na ang pagkatapos pasimulan sa Visayas ay ipatupad din sa buong bansa. Ayon sa grupo, mas makabubuti kung ilaan ang subsidiya sa pagpapalakas ng produksyon at pagpapababa ng production costs. Ganong katagal makakayanan po ng gobyerno, ganong kahaba ang PC para ma-sustain po yung 20 pesos rice na subsidized. Hindi kaya mas mabuting yung malaking bahagi nitong subsidy na ito ay bibigyan sa farmers through programs that will increase their yield, yung production at saka productivity at ipababa yung production cost sa rice farming. And that way we can have a much more sustainable supply of rice at a lower price. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o NEDA Board ang Enhanced Food Stamp Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers o Refuel Project ay 3 taong programa na layuning masolusyonan ang food insecurity at malnutrisyon sa bansa. Nakatakda itong ipatupad sa buwan ng Hulyo ngayong taon at tatagal hanggang sa Hulyo ng taong 2028. Inaasahang makikinabang sa programa ang nasa 750,000 na may hirap na pamilya sa bansa na kabilang sa listahan sa database ng DSWD. Hataw Balita ngayon. Maaari nang makaboto sa Lunes, April 28, ang ilang mga kawani ng pamahalaan at media bilang bahagi ng local absentee voting. 3 araw ang inilaan ng Commission on Elections para sa mga empleyado na hindi makakaboto sa mismong araw ng eleksyon dahil sa nature ng kanilang trabaho. Kabilang dito ang mga sundalo, pulis, mga kawani ng media at iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Philippine Coast Guard, Commission on Human Rights at Department of Education. Yung local absentee voting natin, again, inuulit ko, 28, 29, 30, almost 57,000 po yung mga kababayan natin, members ng media, armed forces, PNP, kasama rin po ang Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ng pamahalaan ang makakaboto sa local absentee voting. Hataw Balita ngayon. Ngayong araw ay inaasahang matatanggap na ng ilang lokal na kandidato ang show cause order na mula sa Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng umano'y vote buying. Kabilang sa padadalhan ay sina Manila Mayoralty candidate Isko Moreno Domagoso dahil sa pamimigay umano ng 3,000 piso sa mga public school teacher. Sam Bersosa na tumatakbo ring mayor ng Maynila. Bunso naman ang pamimigay umano ng goods na may nakalagay na initials nito na SB. At si incumbent Caloocan City Mayor Along Malapitan dahil naman sa vote buying o abuse of state resources. Bukod sa kanila ay may 6 na iba pang kandidato na makatatanggap ng show cause order dahil sa katulad ng mga aligasyon. Hataw Balita ngayon. Nanindigan si Caloocan incumbent Mayor Along Malapitan na ang pamamahagi ng ayuda na nagkakahalaga ng 3,200 pesos sa Galino Covered Court ay may exemption mismo galing sa komisyon. Kasunod nito ng planong pagbabala ng Commission on Elections ng show cause order sa kanya dahil umano sa vote buying. Sa ipinost ng COMELEC, exemption ni Malapitan, ang programaan niya ay mula pa noong 2022.
Sa halip naman na sagutin ang issue, nagtungo sa sinasabing vote buying activity ang kandidatong si Sam Versosa upang ipakita ang umano'y bigayan ng 1,000 piso sa lugar. Sa impormasyon na galing sa COMELEC, namigay umano si Versosa ng goods na nakalagay ang kanyang initials USB. Ito ang vote buying. Nandito kami sa San Andres. Kamusta ko kayo rito? Nandito kami ngayon sa San Andres. Rereklamo ko kami. Pero pagdaan ko rito, sabi ko nangyari, may bigayan doon ng 1,000 rito. Ewan ko kung ilang libo pa binibigay. Hataw Balita ngayon. Imbestigahan na rin ng mga otoridad ang operasyon ng local proxies o third-party individuals ng mga Pilipinong nagkakalat ng mga pahayag na lumalabas sa Beijing, China. Sa tala ng National Security Council, hindi higit sa 100 lokal o local proxies ang kanilang natukoy kung saan nasa 10 sa mga ito ay mga kilalang social media influencers. Ayon kay NSC Strategic Communications Office Assistant Director General Jonathan Malaya, nakabase ang mga ito sa Pilipinas. Bagaman may ilan rin anyang nag-aaral sa China na scholar at fully paid ng Chinese government habang nag-ooperate online. Inihayag ang mga impormasyon sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones na pinangunahan ni Senator Francis Tolentino. It's very alarming. From today until yesterday, nakita natin the extent, the scope of the intelligence gathering operations being done by what appears to be Chinese state-sponsored activities. Kasi nga, sabi ko naman sa inyo, we go with the evidence has brought us, and the evidence has brought us that there is culpability on the part of Chinese state agencies here. So tapos meron pa nga yung revelation sa Senator Tolentino. So it is very alarming, and we are very worried about the implications to Philippine national security. Hataw Balita ngayon. Inaresto ng mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI ang 3 hinihinalang illegal recruiters saktong paglapag ng mga ito sa bansa. Kasama ang 3 na 7 overseas Filipino workers na na-repatriate mula naman sa bansang Myanmar. Ayon sa mga biktima, inalok-an nila sila na maging customer service representative sa Thailand na may sweldong aabot sa 88,000 pesos. Ngunit pagdating sa Thailand ay dinala agad sila sa isang online scam hub sa Myanmar. Dagdag pa ng mga ito, wala silang alam na kasama nila ang nambiktima sa kanila at nalaman na lang nila nang maaresto ang mga ito. Hataw Balita ngayon. Walang pagbabago sa immigration at customs policy ng Estados Unidos ayon sa pagtiyak ng US Customs and Border Protection. Ayon kay Customs and Border Protection Office of Public Affairs spokesperson Tammy Melvin, ang proseso para makakuha ng entry visa sa US ay nananatili pa rin kung paano ito ginagawa. Ayon naman kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, ang Bureau of Customs ang may jurisdiksyon sa lahat ng mga Pilipinong lalabas ng Pilipinas at sisigurong legal ang magiging pagpasok sa US at sa iba pang mga bansa. Hataw Balita ngayon. Nakatulong ang mas maagang tax awareness campaign upang mapataas ang datos ng mga nag-file ng income tax return ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagid Jr., nasa 22.5% ay tinaas ng tax filing ngayong 2025 mula Enero hanggang noong deadline ng April 15. Bukod dito, nakatulong din anya ang digitalization sa sistema ng pagpapasa ng ITR dahil halos wala ng mga pila sa mga revenue district. Nakita natin na successful ang implementation ng online na filing and payment. Kaya naman nung nag-ikot tayo nung araw na yan ay walang masyadong pila. Kakaunti talaga ang pila dahil lahat online na ginawa. Umapila ang Malacanang sa mga kritiko ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
na huwag siraan ang mga magagandang programa at hakbangi ng pamahalaan para sa mamamayan. Ngunit ayon naman kay Vice President Sara Duterte, nagsasabi lang siya ng totoo kaugnay ng kanyang mga binitiwang pahayag sa magpapatupad ng administrasyon sa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Si Jed Neresina, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagsasabi lang ng katotohanan. Ito ang muling binigyang diin ni Vice President Sara Duterte sa naging panayam sa kanya kagabi sa Maynila. Sagot ito ng bise ng iginiit ng Malacanang kahapon na sa halip na batikusin ang mga ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, mas kailangan nila ng pagkakaisa. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Ngunit ayon kay VP Duterte, ang halagang 20 pesos kada kilo ng bigas ay pangako pa noong 2022 campaign and elections. Dahil dito, nasabi ng Vice Presidente na huli na ang implementasyon ng nasabing pangako at tila ginagamit lang ito sa politika, lalo na sa mga lugar na hindi umano solid ang suporta sa administrasyon. Iyan na pagiging na mapagpuna. Nagsasabi ako ng totoo. It's a campaign promise, yung 20 pesos per kilo na rice. And ngayon lang in-implement na panahon ng eleksyon. It's, sabi ko nga, too little, too late to comply with the campaign promise ngayon. At para lang din sa isa pang darating na eleksyon sa lugar sa Visayas kung saan mahina ang numero ng mga Paliwanag pa ni VP Duterte, wala naman siyang personal na galit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aniya nagagalit lang siya dahil nagtiwala at binoto siya ng taong bayan at ngayon ay hindi niya magawa ang kanyang mga binitawang pangako noong kampanya. Jed Neresina, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Maryland, USA. Good morning, Kuya. Good morning, Sherwin at Annie sa ating mga kasambahay. Nagpadala ng bagong team ng astronauts ang bansang China sa space station. Itong Huwebes, 3 astronauts ang lumabas sa Earth sakay ng Shenzhou 20 mission patungo sa tinagurian ng China na Tiangong Space Station. Ang proyekto ay pinaniniwalaang pagtapat ng China sa US sa ambisyon nitong makuha ang titulo bilang space power. Hataw Balita ngayon. Binatikos ni US President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa patuloy nitong pagtanggi sa mga mungkahing pangkapayapaan. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Hataw Balita ngayon. Binatikos ni US President Donald Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky matapos muli nitong igiit na hindi kailanman kikilalanin ng Kyiv ang pagkontrol ng Russia sa Crimea. Ayon kay Trump, malapit nang makamit ang isang kasunduan upang wakasan ang digmaan, ngunit patuloy umano ang pagtanggi ni Zelensky sa mga mungkahi ng Estados Unidos. Sa isang hiwalay na pahayag, inilahad ni US Vice President J.D. Vance ang posisyon ng administrasyon na nagsusulong ng kasunduang batay sa kasalukuyang mga linya ng teritoryo, na ang ibig sabihin ay kapwa panig ay kailangang magsuko ng ilang bahagi ng kanilang nasasakupan. Sa kabila ng pagtiyak ni Trump na wala siyang pinapaboran at ang tanging layunin lamang ay ang pagwawakas ng digmaan, naninindigan pa rin si Zelensky na hindi maaaring isuko ang Crimea sa ilalim ng anumang kasunduan. Samantala, iniulat ng Ukraine ang panibagong serye ng missile at drone attacks mula sa Russia na tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa.
James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Posible pang tumaas ang taripa sa mga sasakyan na manggagaling sa Canada. Ito ay matapos magbanta si US President Donald Trump. Maaari namang makaapekto ang taripa sa industriya ng auto sa North America at presyo nito. Ito ang umahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita Ngayon. Nagbabala si Pangulong Donald Trump na maaaring tumaas pa ang 25% auto tariffs sa mga sasakyang mula Canada. Ayon sa kanya, bahagi ito ng layunin na ibalik ang auto manufacturing sa US at bawasan ang pag-asa sa Canadian imports. Sa kanyang talumpati mula sa Oval Office, iginiit ni Trump ang kanyang pagtutol sa kasulukuyang kalakaran sa pagitan ng US at Canada. Aniya, ayaw nilang tumanggap ng mga sasakyan mula sa Canada. Dagdag pa ni Trump, mas gusto pa rin nilang gumawa ng sarili nilang mga sasakyan at binanggit na posibleng itaas pa ang buwis sa mga susunod na panahon. Bagamat walang agarang planong itaas ang buwis, ang banta ay may epekto na sa industriya. Nagbago ang North American auto supply chains kung saan ilang bahagi ang paulit-ulit na dumaraan sa mga border bago matapos ang produkto. Tumugon ang Canada sa pamamagitan ng 25% counter tariffs sa mga US-assembled vehicles, ngunit nananatili ang exemption sa ilalim ng USMCA agreement. Naramdaman ito sa mga planta sa Canada, may ilang pansamantalang nagsara o nagbawas ng manggagawa. Samantala, ang mga automaker gaya ng Honda, Volkswagen at Hyundai ay nagdagdag ng investment sa US na bahagi ng epekto ng umiiral na tariffs. Jen Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Kabilang sa plano ng Liberal National Coalition Party o Coalition ang pagpababa ng permanent migration target ng Australia. Nakapaloob sa permanent migration ang skilled parent, family at partner visa. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon. Kapag nanalo sa Australian federal election, ang opposition party Liberal National Coalition, kilala rin bilang LNP o Coalition, ipatutupad ng partido ang pagbabawas sa permanent migration intake. Ang migration program ay isang paraan upang palakasin ang workforce ng bansa at maitaas ang lakas ng ekonomiya. Mula sa kasalukuyang 185,000 slots, balak itong ibaba sa 140,000 places sa unang taon ng panunungkulan ng koalisyon kung sila ay mananalo sa halalan sa May 3, 2025. Nilinaw ni coalition leader Peter Dutton na ang kabuuang permanent migration ang babawasan at hindi lamang ang skilled migration intake. Bagamat hindi umano apektado ng planong ito ang parent at family visas na may planned intake na 8,500 at 40,500 places para sa financial year 2024-2025, ikinabahala ng ilan na ang skilled visa pathway ang lubos na maapektuhan. Ito ay mula sa kasalukuyang 132,200 spots. Ayon naman kay Shadow Minister for Immigration and Citizenship, Dan Tihan, layunin ng partido na tutukan ang pagpasok ng mga skilled workers sa larangan ng plumbing, electrical works, construction, cooking at aged care, mga trabahong may malaking pangangailangan sa bansa. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Happy weekend po mga kasama. Back to you, Sherwin and Annie. This time, meron tayong makakaugnay. Magandang umaga po sa ating mga kababayan at sa ating pagpapatuloy, tututukan natin ang update sa pamamaril kay Rizal, Cagayan Mayor Joel Ruma na labis na ikinabahala ng maraming residente sa nasabing lugar. Para sa iba pang detalye tungkol sa investigasyon, makakausap natin ngayong umaga sa pamamagitan ng phone patch sa Police Major o kay Police Major Shannon Malilien, ang Regional Public Information Officer ng Police Regional Office 2. Magandang umaga po sa inyo, Major Malilien, at salamat po sa inyong oras. Good morning po, ma'am, and good morning po sa lahat po ng ating takapinig and viewers po.
Opo. Una, ang gusto namin maitanong sa inyo, ano po ang mga posibleng motibo sa likod ng pamamaril kay Mayor Joel Ruma? At follow-up question, ano ba? May kaugnayan ba ito sa nalalapit na halalan po? Yes, ma'am. Sa kasalukuyan po ay patuloy pong malalimang investigasyon upang matukoy po yung motibo sa likod ng pamamaril kay Mayor Joel Ruma. Bagamat hindi pa po tiyak, ma'am, isa sa mga tinitingnang anggulo po ay yung posibilidad na kaugnayan ito sa nalalapit na halalan. Much more po na naganap po yung insidente habang siya po ay nasa isang campaign rally po. Ano po yung mga hakbang na isinasagawa ng mga otoridad upang matukoy at madakip po ang suspect sa nasabing krimen? So kahapon po, ma'am, na-activate na po natin at nag-convene na po yung ating special investigation task group upang tukuyin po yung ating investigasyon at tiyakin ang agarang pagdakip doon sa mga responsible doon po sa krimen. So ito po yung special investigation task group po ay pinangungunahan ng ating regional director na kung saan po kahapon ay nagpunta po sila mismo doon sa area para po i-check po yung ating crime scene po at nagbigay na rin din po ng mga instruction doon po sa ating task group para po mapabilis po yung ating investigation po at mabigyan po ng hustisya itong pagkamatay ng Mayor Joel. And at the same time din po, ma'am, ay nakipag-ugnayan din na tayo sa mga saksi at yung pagsuri ng CCTV footage para sa karagdagang impormasyon para magkaroon na po tayo ng lead about po dito sa shooting incident po, ma'am. Okay, Police Major Malilian, meron tayong mga naririnig, mga nababalitaan, babasa at the same time, masyadong precise yung yung pagkaasinta dito po kay Mayor. May hinala na sniper could be behind the shooting. Isa rin ba ito sa tinitingnan ninyo at mayroon daw po yatang ginamit na Armalite? Mayroon po bang mga forensic tests or testing na sinagawa na po tayo? Yes po, ma'am. Nagsagawa po kasi ng ocular inspection at crime scene processing kahapon doon sa lugar na kung saan po ay andun po yung ating regional director. And at the same time, tama po yung sinabi niyo po, ma'am, na meron pong nakitang basyo doon po ng M16. However, as of this time po, ma'am, ay wala pa po tayong official report from our forensic unit po, ma'am. So yun po yung ating hinihintay to make sure nga po na yung ating nakuha po doon na basyo ay talaga yun po yung ginamit nung tao po na bumaril kay Mayor Joel Ruma po. Okay, mayroon din balita na nagkaputukan din sa Barangay Hall. Have you checked it po, ma'am? Bakit mayroon putukan doon? Isa rin din po yun, ma'am, na tinitignan po natin na kaya po personal po talaga na pumunta doon kahapon yung ating regional director kasi meron pong mga report nga gaya na nabanggit nyo po na may putukan din po doon sa loob. Actually po, ma'am, yung ating detailed security ng ating mayor po ngayon ay nasa custody po ng Cagayan Police Provincial Office to check din po kung sila po ba yung nag-retaliate na bumaril din po. Okay, update us po, Major Malilian. If I'm not mistaken, mayroon din po isang farmer o mayroon pang ibang mga naapektuhan, tinamaan. Any update doon sa kanilang status right now po? Yes po, ma'am. So far, meron po tayong 2 na wounded. So, ito po, ma'am, is yung farmer na nabanggit po ninyo. Ito po si Ma'am Melanie. So, yung itong 2 po, ma'am, ay nasa Cagayan Valley Medical Center po silang ngayon. Itong si Ma'am Melanie Talay po, ma'am, ay magkakaroon po ng operation po mamaya sa kanya po dahil nga po yung kanyang gunshot wound po ay sa may left chest at sa lower back ng kanyang katawan po. Okay. So at this point po, wala pa po tayong masasabi kung kailan matatapos yung investigasyon dito sa case na ito ni pagkakamaril kay Mayor Ruma?
So far po, ma'am, ang yung instruction ng ating regional director is to try all our best to fast-track yung pag-identify at pagkahuli ng suspect, at yun naman po yung ginagawa po naman po natin. Okay, Major Sharon, mayroon po akong kasama dito mula sa studio, si Amigo Sherwin. Mayroon pa siyang mga dagdag na katanungan. Amigo Sherwin, go ahead with your question po. Yes, ma'am. Ano-ano na po ang mga hakbang na ginagawa o paghahanda po ng Police Regional Office para mapanatili po yung kaayusan at seguridad para po sa nalalapit na halalan? Yes po, sir. Isa sa mga hakbang na sinasagawa po ng ating Police Regional Office 2 upang matiyak po natin ang maayos at ligtas na halalan ay ito po, sir, is yung pagpalakas po ng presensya ng police sa mga campaign rallies at sa mga political gatherings. And isa rin din po, sir, is ito yung pakikipag-ugnayan sa ating mga COMELEC and Armed Forces of the Philippines para mas mahigpit po ang seguridad. And ito rin din po ay yung sa pagpatalaga po ng mahigpit na security detail kung kinakailangan upang maiwasan po yung katulad na insidente pong nangyari. Meron na po bang mga kandidato, ma'am, na humihingi po ngayon sa inyo ng assistance, police assistance, sa kanila pong patuloy na pangangampanya, ma'am? Yes po, sir. Actually, sir, nabibigyan naman po if mayroon po silang mga rally po na ginagawa po ay nabibigyan naman po sila ng area security assistance naman po. Okay, maraming salamat po. Back to you, Annie. Maraming salamat, Amigo Sherwin. Maraming salamat sa iyo. Okay, ma'am, mayroon pa tayong mga gustong idagdag na katanungan. Kanina na-mention natin, and even you mentioned na kasi mayroon tayong binanggit na may pumutok na Armalite. Malaki po ito eh. Ang tinatanong nila, paano ito nakadaan sa mga COMELEC checkpoints dahil mahaba itong baril na ito. Whether you like it or not, madali po itong ma-identify, ma-distinguish. So, paano po nakalusot ito sa mga checkpoints ng COMELEC? Yes po, ma'am. During the conduct po ng ating COMELEC checkpoint po, ang ginagawa po ng ating kapulisan, ang mga protocol naman po kasi po, ma'am, is a plain view po. So, pwede lang din po na pwede po nilang maitago po sa loob ng kanilang sasakyan since yun po yung protocol po sa pag-conduct po natin ng ating COMELEC checkpoint po, ma'am. Ma'am, after the incident, can you describe us kung ano na po ang pakiramdam, yung reaksyon ng ating mga kababayan doon? Sila ba'y natatakot? Ano ba ang naging resulta? Ano ba ang implication nito po sa society diyan sa lugar po? So far po, ma'am, yung insidente pong nangyari po doon at syempre nagdulot po ng pangamba sa seguridad ng ating eleksyon sa Rizal, Cagayan. However po, ma'am, tinitingnan din po yung possibility kung itaas po yung alert level ng nasabing bayan upang matiyak po yung kaligtasan ng ating mga botante at kandidato because hindi po kasi siya categorized under the election areas of concern na sa red category po ang bayan ng Rizal po. Okay, at this point, ma'am, ano yung panawagan nyo, mga reminders nyo, and other additional announcements na gusto nyo ipabatid sa inyong mga kababayan dyan sa lugar na yan para maibsan ang anumang nararamdaman nila kung sila man po ay natatakot para ma-pacify natin, ma-neutralize natin yung kanilang mga damdamin. What do you want to tell them? Go ahead po, Police Major Sharon Malilien. Sa ngalan po ng ating Regional Director, si Police Brigadier General Antonio P. Marallag Jr. po, ay kinokondena po ang krimen at tinitiyak po ang mabilis at masusing pagtugis po ng mga taong nasa likod po ng insidente at sinisigurado po ng buong puwersa po ng kapulisan ng Region 2 na kumilos upang madakip po at managot po yung salirin at we assure po that our election this coming May will be peaceful po despite po dito po sa nangyari po na insidente po.
Okay, at this point, kami po ay gusto magpasalamat sa inyo, Police Major Sharon Malilien, our Regional Public Information Officer, Police Regional Office 2. Maraming salamat po at magandang umaga. Thank you rin po, ma'am, and good morning po. Mahigpit na babantayan ng puwersa ng pamahalaan ang mga lugar na nasa orange category sa nalalapit na halalan bunsod ng presensya ng armadong grupo. Samantala, iniligay na rin ng Comelec Masbate ang bayan ng Claveria sa isla ng Burias. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Itinaas na sa orange category ng Comelec ang bayan ng Claveria sa islang Burias, Masbate matapos na nangyaring pamamaril nitong linggo, April 20 bandang 1:20 PM sa Barangay Peña, Francia. Batay sa Olta Masbate PNP, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga taga-suporta ng dalawang magkalabang kandidato habang isinasagawa ang kampanya sa nasabing barangay. Nauwi ito sa insidente ng pamaril na hindi pa nakikilalang suspect. Na-recover sa lugar ang dalawang basyon ng bala ng kalibre 45 na barila. Kinilala ang biktima ng insidente na si Aladin Mingoy, 38 taong gulang, isang mangisda at residente ng Barangay Mabito na sa parehong bayan. Kasalukuyan siya nagpapagaling sa Masbate Provincial Hospital. In-upgrade yung classification ng Claveria dahil sa pangyayari dun sa pagkabarilan. Naging orange from yellow. So, kahit hindi sila red, gano'n, bubuhusan pa rin natin sila ng puwersa. Bubuhusan na karagdagang puwersa ng gobyerno ang tatlong lugar na nasa ilalim ng orange category bago sumapit ang nalalapit na halalan sa isla. Ang Claveria sa isla ng Burias, Baleno at ang lungsod ng Masbate sa mainland. Ayon sa Comelec, ang mga lugar na kabilang sa orange category ay may serious armed threats at presensya ng armadong grupo. May ulat rin na ilang private armed groups ang nabuo at posibleng maghasik ng karahasan sa darating na halalan. According to some news, meron po. Pero bilang na rin. Kaya po yan. Nung una nga, halos magulo sa lahat ng bayan. Kaya. Ngayon, mas kaya siguro. Nagsasagawa na ng masusing investigasyon ang Masbate PNP kaugnay sa insidente ng pamamarila. Samantala, nasa Masbate nang humigit kumulang 100 pulis na karagdagang puwersa mula sa Police Regional Office 5, PRO 5 upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan para sa nalalapit na halalan sa isla. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang pampasaherong bus ang bumangga sa Arco sa Barangay Dili, Burgos, La Union, dakong alas 6 ng hapon, Abril 24. Ayon sa mga otoridad, mahigit 4 na po ang sakay ng bus na Scarlet JD Transport na biyaheng Candon, Ilocos Sur at galing Baguio City. Dinala ang mga sugatang pasahero sa paggamutan sa Baguio City at La Union. Kabilang ang driver at konduktor na di umano'y naipit sa unahan ng bus. Sa initial na report ng otoridad, pababa ang pampasaherong bus at nang makarating sa kurbadang bahagi ng daan ay nawalan ito ng control. O kaya bumangga ito sa sementong arko sa boundary ng Sablan, Benguet at Burgos, La Union. Hataw Balita ngayon. Mahigit 12,000 botante sa Negros Occidental na inilikas dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon ang hindi muna makauuwi sa kanilang lugar hanggang sa araw ng eleksyon sa May 12. Bunsod dito, naglatag na ng alternative voting centers ang Commission on Elections para makaboto pa rin ang mga residente. Si Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Libo-libong mga botante na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental ang aabuti na ng eleksyon sa mga evacuation centers. Ang iba naman sa kanila ay nakikitira sa kanilang mga kaanak o kaibigan.
Hindi pa kasi pinapayagan ng Office of Civil Defense na makauwi ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer danger zone. Hindi rin ipinapahintulot na gamitin ng mga paaralan doon bilang voting centers sa araw ng halalan. Ayon sa data ng Commission on Elections, Negros Occidental, 12,479 registered voters mula sa 9 na barangay sa probinsya ang pansamantalang boboto sa mga alternative voting centers. Kabilang dito ang mga botante sa Barangay Ilihan, Bagos City, Gomez at Zamora sa Pontevedra, Biak na Bato, Cabagnaan, Mansalanaw, Masulog at Sag-ang sa La Castellana at Minuyan sa Murcia. Bukod pa rito ang 2 barangay sa La Carlota City na may 718 voters na posible ring ililipat ang botohan sakaling magkaroon ng ashfall ang bulkan. Ang OCD nag-identify na hindi na sila makabalik to before May 12. So, nag-set up naman kami alternative polling centers sa particularly sa La Castellana, La Carlota, Bago. Bunsod nito, inilatag ng COMELEC ang magiging alternative voting centers para sa mga botante. Ito ang mga mismong evacuation centers na mayroong mga bakanting kwarto o di kaya ay malapit lamang sa mga paaralan kung saan pansamantalang naglalagi ang mga evacuee. Inusar na mo na yun ang mayon model nga may alternative voting centers lang kami sa tanan nga polling centers nga within the 6-kilometer danger zone. Kag sa mga polling centers sige usar as evacuation. Samantala sakaling itaas sa Alert Level 4 ang sitwasyon ng Bulkang Kanlaon, 80,000 botante ang inaasahang maaapektuhan. Sakali man ay naghanda na ng mga alternatibong voting centers ang COMELEC para sa kanila. Sa susunod na linggo, tututukan ng ahensya ang pagsasagawa ng Information and Dissemination Campaign at Information Drive sa mga botante. Umaasa naman ang COMELEC na malaki ang magiging turnout ng boto dahil mas ilalapit na sa mga tao ang mga magiging polling precinct. Lelaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Pasok sa top 8 finalists ang 2-minute documentary ng La Verdad Christian College, Caloocan at apalit sa isang Intercollegiate Mini Documentary Contest na isang educational TV network. Ang mini-docu ng LVCC apalit ay pinamagatang Bibihira na tumatalakay naman sa pamumuhay ng mga batang mayroong kakaibang karamdaman. Ngunit sa kabila nito ay nagtuturo naman ng kagandahan ng hindi pagsuko kahit sa mga pagkakataong imposible. Habang ang entry naman ng LBCC Caloocan ay pinamagatang Ilaw na isang expository documentary kapag papalaki kay Jaren na isang batang kahit may special needs ay nagbibigay ng positibong pananaw sa kanyang magulang. 100 mga kolehiyo sa bansa ang lumahok sa mini documentary contest April 25. Inaasahang i-anunsyo ng TV Network ang top 3 sa mga entry. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 10 na po tayo, mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Awat na siya shout out. Kaibigan daw sa donos. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ganyan din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Papapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV at ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share! At
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Korinto Kapitulo 15, talatang 33. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-25 sa buwan ng Abril 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Ventoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.